Isang magandang umaga, H232. Ako nga pala, si Mr. Henyo. At ngayon, matutuklasan natin ang isang storya tungkol sa kababaang loob at pagtitipid. At ngayon, ipapakilala ko na ang mga magsasalita sa storya. Una ay si Jam. Ako si Jam. Go. Maging malinis ka sa iyong pamumuhay. Huwag kang magmamalabis sa karangyaan o pagpukunwari. Maging pangkaraniwan ka sa pananamit at mababang loob sa iyong mga kilos. Ang kalinisan ay pangalawa sa kabanalan. Ang buhay ay higit pa sa biyaya. Ito ay pagtitiwalang di dapat pagmalabisan. Utang natin sa ating lumikha na pangalagaan ng buhay at ito'y magagawa lamang natin sa pamamagitan ng malinis na gawi, kapwa ng isip at katawan. At ngayon, matutunghayan natin ang storya ni Kapitan Luis Yangko. Isa sa pinakamayamang Pilipino, bunga ng kanyang katipiran ay si Kapitan Luis Yangko. Kailan may hindi naging mapagmataas si Kapitan Luis Yangko nang dahil sa kanyang salapi. Napakadisiplinado niya sa buhay kaya't mahigpit niya sinusunod at ipinasusunod sa kanyang pamilya ang mga nakagawian niyang takdang oras ng paggawa, pagkain at pagtulog. Nagpupuyat siya at gumigising siya ng maaga upang mapangasiwaan ang kanyang negosyo. Ang pagsisinop sa negosyo at tahanan ay isa sa mga pangunahin niyang pinagkakaabalahan. Ipinagmamalaki niya ang kalinisan ng kanilang tahanan at sa kanyang mga kawani. Kailanmay hindi niya sinang-ayunan ang pangungutang sa pagbili ng mumunting bagay sa tindahan at sinasabi niyang kung walang salapi ay hindi dapat bumili. At nandito uli ako. Ako si Mr. Henyo. At ipapakilala ko ang pangalawang magkukwento, si Nicole. Magandang umaga, H232. Ako nga pala si Nicole. Ngayon, matutunghayan naman natin ang storya ni Villamor. Narito ang kanyang sinabi. Siya ay musikero sa kanilang bayan. At kasabay nito, isa rin siyang mangingisda. Sa pagsisikap ay naging isa siya sa pinakamayamang tao sa lalawigang iyon. Sa panahon ng kanyang kariwasaan, hindi niya kailanman kinaligtaan ang gawin ng pagtitimpi at simpleng pamumuhay. Habang naghahanda sa almusal ng karaniwang kanin at tuyo, may pumuna sa kanyang katipiran. Mahal kong kaibigan, sagot ng mayamang Ginoo. Higit na mabuti para sa akin ang kumain ng bagay na nakasanayan ko na at batid ko makapagpapalusog at makapagpapalakas sa akin kaysa sa pagkain ng mga kakaibang bagay na makapagpapaikli ng buhay at lakas. At ngayon naman, matutunghayan natin ang storyang ibabahagi ni Trisha. Ako nga pala si Trisha at sasabihin ko naman sa inyo ang tungkol kay Rizal. Sa talambuhay ni Rizal na sinulat ni Retana, matatagpuan natin ang sumusunod na tala. Bagaman mahagway ang pangangatawan at may anyong nagpapahiwatig na wala siyang pambihirang lakas, nagpamalas ng kakaibang sigla at kasanayan si Rizal. Mula sa pagkabatay sinanay niya sa gymnastics na natutunan niya ng buong husay sa panahon ng kanyang pananatili sa bansang Hapon. Mula noon, naging para siyang sirkero at araw-araw na nag-eersiso ayon sa pamamaraang Hapon. Bagamat nakakariwasa, hindi sinayang ni Rizal ang kanyang oras sa karangyaan sapagkat batid niyang ito ay makakasama hindi lamang sa kanyang kalusugan kundi maging sa kanyang katauhan. At sa aming pagtatapos, ako nga pala muli, si Mr. Henyo, at nawa ay may natutunan kayo mula sa storya nila Jam, Nicole, at Trisha. Salamat! Paalam!